Sa mga nakaraang vlog nga, pinakita ko sa inyo na nagbenta na ako ng baboy. Kaya ngayon naman, napag-desisyonan kong linisin yung kulungan ng baboy para naman makabili na naman ako ng bago. Madami ang kailangang ayusin dito dahil yung mga ibang parte niya nasisira na. Kaya tara, samahan nyo ako. Wala munang latag serye ngayon, mag-aayos muna tayo dito. Kaya bago ko makalimutan, what's up guys? It's me again, Tin. Panibagong araw, panibagong pagsubok naman para sa atin to. Bukod nga sa paggawa ng bracelet and flower ang ginagawa ko, nag-aalaga din nga ako ng baboy, pandagdag na din sa kita ko. Oo, lahat ng bagay, susubukan ko na. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, gagawin ko na. Saka wala namang mawawala kung susubukan natin ulit. Another chapter na naman nga ito ng pag-aalaga natin ng baboy. At dahil na rin nagmamahalan nga ang presyo ng baboy, hindi natin to pwedeng palampasin. Bawal nga muna ang pagiging tamad sa mga oras na to dahil madami pa tayong gagawin. Iwas-iwas muna sa mga bisyo dahil madami pa tayong pag-iipunan. Kaya instead na gastusin natin to sa mga langkwentang bagay, ba't di ka bumili ng baboy at mag-alaga ka? Sa panahon ngayon, kailangan natin maging wais para kumita ng pera. Pero bago natin makuha yung mga blessings na ibibigay ni Lord, kailangan natin maging mabait at matulungin sa kapwa. Kailangan din natin maging masipag, syempre, dahil yan ang isang kailangan patungo sa pangarap. Hindi naman pwede na ang tamad-tamad mo pero ang daming blessings na dumarating sa'yo. Ang swerte mo naman siguro pag dumating yung oras na yun para sa'yo. Pero ito na nga, tinatanggal ko na nga yung mga ibang ipa na nandito sa kulungan ng baboy. Kailangan ko nga itong tanggalin dahil maglalagay na naman ako ng panibagong ipa. Pinalagyan ko ng ipa yung kulungan ng baboy para hindi mangamoy yung tae niya. At dahil nga marami kaming kapitbahay, hindi pwede itong mangamoy dahil baka magre-reklamo din sila. Pag nga nag-alaga ka ng baboy, madami kang responsibilidad na kailangan gawin. Kailangan mo din isaalang-alang yung mga makaka-apekto dito. Kaya na lang yung malinis ang kulungan, baka kasi mangangamoy ito bigla-bigla at baka may magreklamo. Kaya tinatanggal ko yung dating ipa na nilagay ko dyan. Papalitan ko ito ng mas bago at hindi naman mangamoy. Nilalagay ko na nga lang ito sa sako para gamitin ko itong pampataba sa mga halaman ko. Ginagawa ko na nga din tong libangan pag wala akong ginagawa. Kapag nga wala akong latag siring ginagawa, ito nga yung pinagkakaabalahan ko. Mas okay na siguro yung ganito kaysa wala akong ginagawa habang wala akong occasion na pupuntahan. Kahit tambay lang tayo at wala tayong trabaho, kailangan din nating maging wais sa buhay. Porket wala na tayong trabaho, hindi na tayo pwedeng kumita sa paraang gusto natin. Kaya sa mga katulad kong tambay dyan, madaming paraan para kumita. Pwede kang magbenta ng kung ano-ano. Pwede mo na ding ibenta yung nanay mo kung laging nag-iingay sa'yo. Mahirap maging tambay pero mas mahirap pag wala kang pinagkakakitaan. Kaya hanggat maaari, kailangan nating mag-isip ng mga bagay-bagay para kumita ng pera. Sa una, hindi madali, pero kung masasanay at masasanay tayo, magiging madali yan. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, samahan mo lang ng tiyaga at nilagang baboy. Samahan mo lang lagi ng sipag at tiyaga. Walang magiging imposible basta kayanin ng mga pagsubok sa buhay. Dito nga na part, inaayos ko na yung pintuan. Yan din kasi yung unang nasira kapag nag-aalaga ako ng baboy. Kaya kailangan kong ayusin ng maigi para sa ganun hindi na makawala yung mga baboy. Alam nyo ba, nung unang nag-alaga ako ng baboy, minsan nakakatakas sila. Kung san-san ko sila hinanap at mahirap din silang hulihin. Kaya pag mag-aalaga ka ng baboy, dapat maayos yung kulungan nila. Para sa ganun hindi sila makawala at hindi sila mawala. Sa pag-aalaga nga ng baboy, kailangan responsible ka dito. Maayos na nga at nalinis ko na dito sa loob ng pagkukulungan ng baboy. Natapan ko na din yung mga maliliit na butas na pwedeng paglusutan nila. Ayos ko na nga din tong pintuan na dati sirang-sira na. Pagkatapos ko ang ayusin dun sa loob, dito naman ako sa labas para mas maging maayos naman. Una ko ang inayos yung mga nakatambak na kahoy dito sa labas. Iaayos ko na nga lang to dito sa may gilid para naman mas magandang tignan. Dito nga na part, kailangan kong tanggalin yung tabla na yan para mapalitan yung pintuan niya. Yan nga yung nilalagay kong pangharang ng pintuan nung meron pa yung baboy. Kailangan ko nga yung palitan ng mas maliit para hindi hasal pag maglilinis ako dyan sa may loob. Mahirap din kasi yan tanggalin lalo na at malaki yan at mabigat pa. Kaya papalitan ko yan ng mas maliit para sa ganun hindi na ako mahirapan pa. Kung di nyo nga na itatanong, mas okay akong mag-isang nagtatrabaho kapag ako lang mag-isa. Mapapansin nyo nga wala akong kasama kasi nga busy sila lahat. Mas gusto ko nga tapusin yung isang bagay kahit ako lang mag-isa. So dito nga na part, natanggal ko na yung malaking tabla. Pagkatapos ko nga maglinis at kinabukasan nito, pupunta na kami dun sa agaman para kunin yung mga baboy. Sama ko nga dyan pumunta si Marcos, si Ma'am Kitkit, si Fernan at si Ate Jenna. Bale, dun nga kami sa bahay nila Ate Jenna pupunta. Bale, gamit nga namin ngayon yung Ferrari namin. Tapon na nga kami pumunta para naman hindi mainit yung sikat ng araw. Yung gagamitin ko ang pera dito, ito na yung napagbentahan ko sa baboy. Bale, paiikutin ko lang yung pera para naman hindi siya masayang. Kesa naman magasto ko sa wala, ibibili ko na lang ng baboy para maalagaan. Para sa ganun, pag nangailangan na naman kami ng pera, may mapagkukunan kami. Madali lang gastuhin yung pera, pero nasayo lang kung paano mo paiikutin at paano mo palalaguin. Sa buhay ngayon, kailangan na nating maging wais, hindi lang basta gasto. Kailangan din nating isipin yung future na darating. Sa ilang minutong biyahe nga namin, nandito na kami sa bahay nila Ate Jenna. Dito nga namin kukunin yung baboy kasi nga sila yung nag-alaga. Medyo malalaki na nga yung baboy kaya kailangan na namin kunin. Napag-desisyon nga namin ni Ma'am Kitkit na ang kukunin namin ay babae. Kaya hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at kumuha na kami ng isa at nilagay sa sako. Katapos namin kumuha ng baboy, nagpaalam na kami kasi nga gumagabi na. Mahirap nga gabihin sa daan lalo na walang ilaw yung Lamborghini namin. Tsaka malayo pa yung biyahe
bibiyahiin namin. Kaya agad na kaming nagmadaling umuwi at lalo na mahirap yung daanan. Kaya nga umupo na ako dyan sa may tabi ng baboy at baka makawala. Kaya sa layo nga ng biyahe namin, naabutan na kami ng gabi sa daanan. Pero okay lang yun, pero sana maging worth it yung pag-aalaga namin ng baboy. Para sa ganun, mas madaling kumita. 7 PM na siguro ng gabi, nakarating na kami dito sa may bahay. Kaya agad ko nang nilagay sa kulungan yung baboy. Hindi ko pa nga pinakain yung baboy kasi ang sabi nila, wag mo nang pakainin. Kaya kinulong ko na lang muna para kinabukasan na siya kakain. Kinabukasan nga maaga nga akong gumising para bumili ng kakainin ng baboy. Starter nga muna ang pinakain ko sa baboy kasi nga maliit pa. Ito nga naman na ang starting point ng pag-aalaga natin ng baboy. Kailangan na naman nating maging matyaga at masipag sa pagpapakain ng baboy. Isa din kasi ito sa pagkakakitaan natin ng pera at pag-iipunan natin. Kaya kayo, huwag kayong matakot sa iba't ibang klase ng pagkakakitaan sa buhay. Basta marangal yan at masipag tayo sa kanya-kanya nating buhay. Hindi yung pagchichismisan natin yung mga kapitbahay natin. Walang imposible sa taong may pangarap. Tandaan nyo guys, nagsimula din ako sa wala. Kaya kaya nyo din yan. Para sa akin, starting point pa lang to kasi nagsisimula pa lang ako. Kaya subukan nyo din. Malay nyo, dito pala kayo yayaman. Dito nyo din mahanap yung way para makatulong tayo sa mga magulang natin. Kaya huwag kayong magsasawang tuparin yung mga pangarap nyo. Kayong mag-alala kung nahuhuli na kayo sa karera. Ang mahalaga, nagpapatuloy kayo. Kita-kits again sa aking baboy serye update. Ako nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!